Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mga kaibigan, isang mahigpit na yakap mula sa panibagong araw para sa inyong lahat. Kamusta? Pagalang, pagmamahal. Ulan dede, akala ko tatalong ka na naman. Loko ka. Mga kaibigan, nag-aayos ako ngayon sa bukid. Kahapon pa ako nagsimula pero hindi natapos. Kaya ipapakita ko ngayon ang pagpapatuloy sa video. May ilang bagong ayos kaming ginawa. Ayusin namin yon para sa pusa namin. Ibibigay ko na sana ang pusa. Ngayon, sobrang close na kami. Hindi ko kayang ibigay ang pusa dahil mahal ko siya. Kaya sabi ko, bigyan na lang siya ng sariling lugar. Sabi ko, maghanap tayo ng ligtas at maayos na lugar na pwede niyang tirhan. Pagkatapos, pinag-isipan ko kung anong pwede namin gawin. Kaya nagsimula na kaming magdisenyo ng espesyal na lugar para sa kanya. Kita niyo yung kulungan sa likod ko. Di pa tapos, balangkas pa lang nagawa. Sana matapos na namin ngayon. Sahig pa lang gagawin ko ngayon. Dati, plano kong lagyan ng plastic na paneling ang sahig. Pero nagbago isip ko. Sabi ko, gamitin na lang yung mga materyales na meron tayo kaysa bumili pa. Ipapaliwanag ko muna kung paano gamitin sa taas at baba. Pakiusap, sana pagbigyan nyo muna ako. Kung magla-like kayo ng video na ito, mag-subscribe at mag-iwan ng komento para masuportahan ako. Sobrang matutuwa ako. Importante sa akin ang like at komento nyo. Huwag nyo akong bigiin, pagbigyan nyo ako. Huwag kayong tamarin. Rocky, nakikipaglaro ka ba kay Asia, Rocky? Alam nyo namang pinopost ko ang mga pinakamaraming nagkukomento. Na yon, 4 ang nasa screen. Pagpalain sana kayo sa pagkukomento ninyo. Salamat at mabuhay kayo mga kaibigan. Pasensya na rin sa mga hindi ko nabanggit ang pangalan. Kung ilalagay ko ang pangalan ng lahat, wala nang matitirang espasyo sa screen. Sa susunod na video, ipapost ko ulit ang mga pinakamaraming nagkukomento. Mag-iwan din kayo ng maraming komento hanggat kaya nyo sa video na ito. Ayan, dumating na rin si Nora ko. Nora! Halika nga ito, ganda, halika. Si Nora, binasag na agad ang gulungan. Pabalik-balik siya, gumagala lang sa gusto niya mga kaibigan. Ngayon, tingnan nyo, ginawa namin ang gulungan na to, ayos? Ngayon, ang layunin ng paggawa nito ay kailangan kong ihiwalay ang mga aso at ang pusa sa taas. Kaya sabi ko, gumawa tayo ng nasa taas para mabantayan ko sila. Nagtayo kami ng sistema sa mga post na ito. Para hindi talaga siya masaktan ng mga aso. Para makapagpahinga ng maayos ang hayop. Hindi naman palaging dito ang pusa. Sa gabi, ipapasok ko siya, pero sa maghapon dito siya. Hindi pa rin namin masanay ang mga aso sa pusa. Meron namang mga aso na nasanay na, pero meron ding hindi pa nasasanay. Baka kasi, sana hindi, pumasok ang pusa sa kulungan ng aso. Alam mo naman, ginawa rin natin siya noon, kaya hindi ko kayang ipamigay siya. Kaya sabi ko, kuya, bigyan natin siya ng sariling lugar. Isang sistema na nasa itaas. Maganda ang kinalabasan at maluwag sa loob. Naisip ko rin gawing 2 palapag sa susunod, kaya ganun din ang plano sa ilalim. Sabi ko, kuya, kung ilalagay sa ilalim, baka sirain ng mga aso, kaya mas mabuti ilagay sa itaas. Halimbawa, dito lang pwede makalapit ang mga aso. Sa likod, wala naman silang magagawa. Palagi naman ako nandito, kaya walang problema, wala lang talagang bakod. Tingnan mo, naglagay kami ng wire mesh sa likod. Lalagyan din ng bakod doon. Pagkatapos, lalagyan ng wire mesh sa ibabaw. Sa mga bakod na ginagawa natin sa labas, lalagyan ko ng wire mesh sa ibabaw para hindi makalusot ang mga pusa dahil parang elastic sila. Para hindi siya makatakas sa pagitan nito, huwag tayo magsapalaran. Siguraduhin nating matibay ang gawa, mga kaibigan. Dumating na ba si Nora ko? Si Nora ko. Ang laki na ng anak kong babae, grabe. Para sa pinakamaganda kong anak, ang maharlika mo talaga. Grabe ang tapang ng anak kong babae. Oy, alis na rin si Taka natin yan, mga kaibigan. Taka, tika rumba. Taka, alis ka na ba, anak? Mamimiss kita. Mahal na mahal din kita, Taka. Pero tapos na ang pagbisita mo ngayon. Darating ang may-ari ngayon para kunin si Taka. Aalis na si Ginang Taka. Mga bata, sandali lang. Huwag kayong paikot-ikot sa paanan ko. Rocky, Nora. Nora, tumakbo ka. Ngayon, tukol dito sa sahig, sabi ko nga, ginagamit natin yung mga kahoy na meron tayo. Maglalagay ako ng kahoy, kaya sukatin muna natin ito para malaman ko kung saan puputulin. Alamin natin kung saan puputulin para malinis ang pagkakagawa. Dito natin puputulin ngayon. Nora, tabi ka muna, Nora, tabi ka muna. Nora, tabi ka muna, Nora. Saan nga? Hindi naman tayo nagkamali. Sandali, parang nakita ko na dito yon. Dito ko nakita. Huwag masyadong bawasan, kuya. Hindi ko pa na ilalagay sa sahig, kuya. Sana yon, kung anong takip ng tablo meron ako, yun muna ilalagay ko. May plastic na paneling rin. Plastic din yon.
Sabi ko maiinit ang plastic, gets? Kaya hindi ko na ginamit yung plastic. May yero rin kami para sa bubong. Naglagay kami ng yero, pero dahil mainit ito, may ayusin pa ako. Pipinturahan ko ng puti ang yero para mapalis ang init, mga kaibigan. Ngayon, putulin muna natin to, kuya. Sige. Nayon. Ngayon, ilalagay na ito sa loob. Naintriga ako kung magiging komportable ba ang pusa dito. Sana maging maayos. Ayusin ko na rin tong bagay na ito ngayon. Pagkatapos, puputulin ko ang mga damo, mga kaibigan. Ngayong araw, medyo naputol din ako ng mga damo. Hindi pa, tapos marami pa gagawin. Yung gitnang bahagi pa lang nagawa ko. May ilang mga problema. Sige. Ang malaki nating martilyo. Alam mo ba, nangyari to dahil sobra ng 1 sentimetro ang haba. Tingnan mo, hindi nga 1 sentimetro ang sobra. Tingnan mo, tabingi pala to. Dahil tabingi ito, kaya naging ganito. Hindi maganda yung tabinging parte, kuya. Hindi maganda yung tabinging parte, mga kaibigan. Talagang hindi maganda. Ngayon, ayos na. Doon natin ito binaligtad, di ba? Ngayon, ayos na, mga kaibigan. Ngayon. Ganito rin dito. Pati yung isa pang tabla. Kailangan natin putulin. Dapat tumama ito sa mismong gitna ng frame. O mga giliw na manonood. Ang maestro nating si Typhoon Demirji ay sanay sa ganitong gawain. Dahil sanay siya sa ganitong gawin. Ang maestro natin ang gagawa nito ng maayos. Kung direkta ko bang putulin ito dito, mas mapapadali ba ang trabaho ko talaga? Subukan ko nga munang kunin ito ng ganito. Hindi pwede. Kuya, iguhit natin. Sandali. Sige. Ngayon, hiilahin din natin ang mga ito. Kailangan natin ibalik ito. Itapat natin ito sa gitna. Hindi rin tayo makakadagdag, mga kaibigan. Kaya naman. Palagi kong ginagamit ang sobrang materyales. Sinasakop nito ang kalahati. Meron naman, sayang lang. Hindi na kailangan gumastos ng malaki para sa bagong materyales. Lahat ng bagay ay sobrang mahal. Hanggang kaya natin. Ngayon. Sige. Ngayon. Maganda.
Subukan nating ilagay ulit. Kita mo na. Kunan mo dito. Ang mahalagang bahagi ay dito. Dapat sumakto talaga ito sa frame na ito ng ganito. Kung hindi, di natin malalagay yung tabla sa kabila. Magpapatong-patong yan, pangit ang kalalabasan. Gusto ko na malinis. Gusto ko na maganda ang itsura. Kaya nga pero ito lang, yung mga gilid, pwede nating tanggalin o yusug sa gilid, walang problema. Huwag na gawing komplikado ang trabaho. Sige, ganito na lang ang lugar na to. Naturnilyohan na ba natin to? Sakto ang pagkakalagay nito. Ayos na ba? Subukan pa nating maglagay ng isang tornilyo. Ikiabit natin sila ng maigi. Sa totoo lang, may lumatayang tornilyo dito. Mga self-drilling na tornilyo yung atin, may washer. Pag nangyari yun, anong susunod? Hindi mabubutas ang kahoy. Kailangan natin ng mga yon. Teka, subukan muna kung mabubutas. Sandali. Pasaway talaga kayo. Sa anumang kaso, masyado bang maigli to? Ang hirap talaga nitong butasin. Huwag kang maginarte! Sige na, Asya. Huwag kang manggulo. Nasaan ang ating drill? Nandito lang pala. Kapatid, kailangan natin dito ng tornilyo para sa kahoy ngayon. Ang mga ito ay hindi tornilyo para sa kahoy. Subukan natin, wala namang mawawala sa pagsubok. Walang masama. At least ngayon kuya, malayan ang pusa dito. Palaging makikita niyang labas. Hindi ko na siya ikukulong sa loob ng bahay. Hindi talaga pwede sa loob ng bahay. Nagiging balisa ang mga hayop at hindi rin komportable roon ng pusa. Naintindihan mo ba? Pero maikli tong tornilyo kuya. Hindi gagana ang tornilyong ito mga kaibigan. Hindi gagana ang tornilyong ito. Subukan natin yung mahaba. Mga kaibigan, salamat sa Diyos at natapos na natin ang kulungan. Kahapon dumating si Kuya Ziangir, natapos namin lahat, kasama siya. Gusto ko rin siyang pasalamatan. Hindi naman ako ang nag-welding, lahat ng welding at iba pang gawain siyang gumawa. Kahapon, inihanda namin ng sahig at inilagay ang mga materyales at kawad. Na-mount na ang bubong noong nakaraang araw. Magandang kinalabasan ng kulungan. Pakita mo loob, labas, at lahat ng parte para makita natin ang maayos. Hindi pa, tapos yung itaas, pipinturahan pa rin namin yung ibabaw. Mga gilid, wire at disenyo sa loob. Kahapon pumunta ako sa pet shop at namili ng gamit. Pagkatapos, kinuha ko ang berding artificial grass na carpet. Kumuha ako ng laruan, mangkok ng pagkain at bagong cat litter. Maraming bagay ang maganda dito, 5 bituin ng sistema mga kaibigan. Kagabi dito namin nilagay ang pusa at naglibang siya rito. Nagka-problema lang kami dati. Tingnan mo, may mga wire din dito nun. Umalis kami sa farm ng 1 o 2 oras. Pagbalik ko, sinira ni Dede yung wire. May ganun ding wire dito dati. Buti na lang, nakita namin agad at nalaman namin kung ano ang nangyari bago pa may seryosong mangyari. Binuksan din niya ng kaunti yung gilid. Yung wire sa labas, ililipat natin sa loob. Umpisahan ulit at tatanggalin yung maliliit na wire. Pagkatapos, kailangan nating ibalik lahat na yon sa loob. Kasi sinira ni Dede, ang walang hiya, ang mga yon. Hindi ko agad mailalagay dito ang pusa dahil kahapon pinasok niya ulo niya rito. Kaya hindi tayo pwedeng magtiwala mga kaibigan. Pero para sa akin, ang ganda talaga ng kinalabasan, gustong gusto ko tol. Ang ganda talaga ng lugar na ito para sa pusa natin, lalo na't nakasabit pa sa taas. Kaya pinag-isipan ko, kung gagawin natin ito sa sayig, hindi pwede. Kasi diretso magkakaroon ng kontak ang mga hayop. Mataas ang likod nito, kaya mga aso lang ang makakapunta dito. Hindi rin makakapunta rito ang mga maliliit. Kaya si Dede lang ang nakakagawa nito dito dahil matangkad siya. Tumatalon-talon pa siya habang ginagawa. Gusto mo bang ilagay si Dede dito? Tingnan mo nga. Dede, halika. Dede, halika. Ilalagay kita sa pwesto ng pusa. Tingnan natin. Pumasok ka nga. Pumasok ka. Pinalayas mo ang pusa, kaya manatili ka dyan. Lolo, diyan ka lang. Kapag naisip ko, isasama ko rin dito ang mga aso at papatuluyin sila sa loob. Lolo, halika. Lolo, wag mong kainin ng cat litter. Medyo mic dito para kay Lolo. Dahil matangkat siya. Nilagay ko rin dito si Rocky, astig siya dito. Dede! Ano nangyari? Nasaan daw ang pusa?
Ha? Ilalabas ko ulit ang pusa, subukan natin. Halika, Lolo. Tumalon ka, tumalon. Isos, gusto mo ba ilagay kita, Isos? Sandali, tinan ko muna, Isos. Hindi, huwag kayong mag-away. Isos, halika. Sandali, Natasha, maikli ang katawan ni Isos. Isos, manatili ka diyan. Gagawa pa ako ng mga ganitong kulungan at ilalagay ko sila dito para manatili. Ang cute at ganda talaga ng lugar na to, mga kaibigan. Gusto ko kasi mataas siya. Palalo, 5 bitin. Isos. Anak, halika. Anak, alis na ako. Ayos ba, Isabel? Iniisip ko pang isa pang bagay. Maganda ang resulta sa gitna. Baka gumawa rin ako ng lugar sa tabi. Gusto ko rin kumuha ng kuneho. Bibili ako ng kuneho ilanman at balang araw kukuha rin ako ng kakatil. Gusto ko ang proyektong ito, kaya ako pamipagpatuloy ang ganito. Hindi natin kailangan higpitan o isara masyado. Baka lagyan pa natin sa itaas. Kapag dumating ang araw na yon, siyaka ko na lang ipaplano. Isos, gusto mo ba ang pwesto mo, Isabel? Anak, ang ganda ni Isabel dyan. Pili ang Isabel. Teka, bubuksan ko ang pinto. Dalhin natin ang pusa. Subukan natin ang isang pusa. Isos, halika. Isos, halika. Isos, halika at kukunin kita. Halika, huwag kang masaktan. Halika. Halika, maganda kong anak. Hopala. Hindi, Natasha. Kuya, kunin muna natin ang pusa. Lolo, sandali lang. Magsisimula na namang mabaliw si Lolo. Lolo, sandali lang, paalis muna. Lumabas ka. Hindi. Sandali lang, Lolo, hindi. Huwag kayong magpakasama. Hindi, tingnan natin. Hindi. Teka. Reis, maligayang pagdating. Sandali lang. Tingnan mo ang itsura ni Reis. Reis, mag-pause ka sa camera. Sandali lang, Lolo. Teka. Reis, mag-pause ka nga. Kumusta, Reis? Hindi ko siya na kayang ibigay kahit ibibigay ko na sana. Sabi ko, mula pagkabata, inalagaan na namin siya. Hayaan mo na lang siya dito, kuya. Reis, dumaan ka na, anak. Narito na si Reis sa bagong pwesto. Gutom na siya, kaya hayaan siyang kumain. Hindi pinapansin ni Reis ang iba kahit tumatahol ang mga aso. Dede, tingnan mo, na-stuck na naman siya. Si Dede, nahumaling na talaga sa pusa. Laging nasa bintana si Dede, pinapanood ng pusa. Obsessed na obsessed siya. Pero parang wala naman pakialam ang mga pusa. Pero si Dede parang baliw na eh. Sinasabi ko, hindi rin mura ang mga kawad na to ah. Kahapon, halos 1,000 lira ang ginastos ko para lang dito. Yung manipis na kawad na nakikita mo, yun ang tinutukoy ko. Pinutol niya. Bibili tayo ng bago dahil madami siyang idinagdag na trabaho. Pag may bago na, saka natin gagawin. Hindi ko talaga tatanggalin to, kuya. Gagawin natin itong doble, panloob at panlabas, para siguradong matibay. Sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan, pero alam mo na, may mga sira ulo dyan. Kaya kailangan nating siguraduhin ang trabaho natin. Mas matibay talaga kapag nilagyan sa loob at labas. Ray, sana tumingin ka sa camera. Si Reyes ay nagugutom, kumakain ng pagkain. Ang ganda rin ng laruan niyang bola. Sandali, bubuksan ko muna ang pinto, tingnan ko nga. Binilang ko rin siya ng gamit pang akyat. Reyes, nagugutom ka na ba, Reyes? Sige, humiga ka nga sa kama mo para makita ka ng lahat. Humiga ka muna, Reyes. Nagugutom na si Reyes, mga kaibigan. Sa totoo lang, nagustuhan ko talaga. Kung ang isang arkitekto ang gagawa nito at bibilhin mo, siguradong aabot ng hindi bababa sa 50,000 lira ang presyo. Toto, tingnan mo. Sa tingin ko, ang ganda talaga ng kinalabasan yung pagdidisenyo natin sa taas at lahat. Seryoso, sobrang nagustuhan ko, kuya. Reyes, lalabas muna ako sa hardin yan. Kunin na lang natin ulitin doon. Kumain na si Reyes para lumakas ang anak kong leon. Shh, Lolo, wag. Sandali lang, ilalagay ko ba si Rocky sa tabi mo? Tingnan ko muna. Magkaibigan talaga si Rocky at ang pusa. Halika, Rocky, pati si Rocky at ang iba pa. Wag, Lolo. Halika nga dito, Rocky. Kasi si Rocky ay naglalaro kasama ang pusa. Dumaan ka, Rocky. Naglalaro si Rocky kasama ang pusa, mga kaibigan. Baka kaibigan talaga silang dalawa. Nababato ba ang pusa? Lalapit ko si Rocky para maglaro sila. Hindi naman pala hindi ito mananatili ang pusa, kuya. Pero araw-araw natin siyang nilalagay sa loob ng bahay. Hindi siya nakakakita ng araw. Hindi siya nakakalangap ng sariwang hangin. Makakita lang siya ng araw, hindi ko rin siya pinagsasama sa mga siraulong yan. Sa totoo lang, pareho lang din naman kung alagaan mo siya sa loob ng bahay. Sa tingin ko nga, mas malaking pahirap pa sa hayop kung sa loob ng bahay siya. Kasi nababagot siya. Dito, nakikita niya palagi ang labas. Rocky. Rocky, makipaglaro ka kay Reyes. Ang ganda rin ng tindig ni Rocky. Rocky,
Teka, lumayo muna tayo at tingnan kung anong gagawin niya. Halika, umalis muna tayo, sandali. Papunta sa hardin. Rocky, aalis na ako. Ayos ba, Rocky? Rocky, aalis na ako. Tingnan mo si Rocky. Sandali, Rocky. Halika, pumunta tayo sa likod. Halika. Manood tayo sa likod, papunta ang pusa sa kanya. Tingnan mo dito, ganito kataas, kuya. Nakikita mo naman, walang kahit anong pagkakataon na maabot ng mga aso. Tingnan mo, nakikita mo ba? May 2 metro na ang taas nito. Tingnan mo, Reis. Makipaglaro ka kay Rocky, Reis. Hindi, Dede. Dede, lumayo ka. Sobrang mahal ng pusa at ni Rocky ang isa't isa. Palagi silang naglalaro sa loob ng bahay. Tingnan mo, ang cute nila, di ba? Paano ko ito maibibigay ngayon? At saka, bukod sa amin, hindi pa siya nakakakita ng ibang tao. Hindi siya sanay. Sandali lang, Dede, lumabas ka dyan. Dede, lumabas ka. Huwag kang maginarte. Dahil di pa siya nakakakita ng ibang tao bukod sa atin. Hindi siya sanay. Kaya mailap at natatakot siya kapag may iba siyang nakikita. Kaya hindi ko siya mabigay. Kapag umalis siya, mahirapan siyang mag-adjust sa bagong lugar. Tingnan mo, ang ganda dito. Nakikita mo ba? Nakikita niya ang araw kasama si Rocky. Palang araw, bibili rin ako ng kapareha para sa kanya. Maglalaro sila ng magkasama. Pise. Si Rocky ko, parang kawawa na lang na naiwan doon. Rocky! Rocky! Ilabas ulit natin ang pusa, mga kaibigan. Ayos ba? Pupunta tayo sa bakuran ngayon. Teka, tingnan ko muna. Pise, halika. Hindi, Lolo. Minsan naglaro sila kay Lolo at hinabol pa nga nito si Lolo. Lolo, ito yung pusang nanakit sa'yo. Ayos ba? Lolo, pero ngayon inaaway mo naman siya, hindi, Lolo? Sandali lang. Reis, suntukin mo nga ang ulo ng boksingero. Suntukin mo nga ang ulo ng boksingero, astig ka talaga. Teka, kukuraan ko muna sa si Daddy, sandali lang. Hindi Daddy, sandali lang. Susubukan natin. Teka, sanayin ko muna si Dede, yung walang hiya na yan. Halika, halika. Dede, hindi. Dede, hindi. Sanayin ko ito sa inyo. Teka, iho. Hindi, Lolo. Si Lolo ay atake bigla. Mukhang gagawa siya ng biglaan atake. Tingnan mo, yung iba walang sinasabi, pero may isang walang hiya. Si Lolo nga. Teka lang. Sige na nga. Makipagkilala ka naman ng maayos. Sandali. Mag-amuyan kayo, amuyin mo ng maayos. Tingnan mo, Ashe, hindi nagsasalita si Rocky. Nakikita mo ba? Hindi si Rocky, nakikipaglaro lang siya kay Rocky. Tingnan mo, hindi rin nagsalita si Ashe. Dede, huwag. Makipagkilala ka ng maayos. Tingnan mo si Rocky, hinahalikan niya siya. Dede, huwag. Mambibira lang siya tapos tatakbo. Baliw talaga. Kaya natatakot ako sa kanya. Delikado ang ginagawa ko ngayon. Nagkakatiwala ako sa kanya dahil sumusunod ang asa ko sa mga sinasabi ko. Dede, huwag. Sandali lang, Ray. Zuko mo rin akong atakihin. Rocky, paano rin mo si Rocky? Mahal na mahal nila Rocky ang isa't isa. Dede, amuyin mo ng maayos, parang tao. Parang tao? Hoy! Umasta kang tao, baka saktan ka ng pusa. Sandali lang. Sinampal siya ng pusa. Pag bilitawan ko si Dede, tatakbo siya palayo sa pusa, huwag kayong magpaloko sa pakul niya. Dati hinabol siya ng pusa rito. Asye, huwag. Tingnan niyo kung paano maglaro si Rocky. Rocky, ang galing mo. Itago muna natin ang pusa, mga kaibigan. Tumakbo na kayo, mga bata. Teka. Lumampas ang dali. Navo. Bakit hindi ko muna nilalagay dyan? Ikabit muna natin ang kawad, mga kaibigan. Pagkatapos nito, siguruhin natin ang trabaho natin, kuya. Nagustuhan ko, inaasahan ko ang score nyo mula sa 10 si arkitekto at kontratista, Typhoon Demirci ang gumagawa ng sport na ito, kuya. Talagang pinag-isipan namin ng mabuti, maganda ang pagkakadesenyo namin. Salamat muli kay Kuya Jangir sa tulong niya. Salamat sa kanya, hindi niya kami binigo. Ginawa niyang lahat na makakaya niya. Nakagawa tayo ng isang magandang bagay. Ngayon magsisimula na ako maputol ng damo, tara pumunta rin tayo sa kinaroroonan ng iba pa nating mga anak. Dito natin ihanda ang kagamitan natin, kaibigan. Nakuha na natin ang damo natin. Punta tayo sa Arden, damo ang tinutukoy ko. Nakuha ng gasolina. Nora, tumakas ka na naman.
Pasaway ka talaga, Nora. Saan mo nilagay ang gunting pang hardin? Maganda kong anak. May gagawin na ako para sa sarili ko ngayon. Gagawa tayo ng imbakan, kuya, para mapaglagyan ng mga kasangkapan at gamit na yan. Kasi ang dami nitong idinudulot na dagdag na trabaho. Nalilito na ako kung saan ko ilalagay ang mga bagay-bagay. Ngayon. Nora! Magandang anak ko. Tumakas ka ba? Halika. Kuya, lilinisin ko ang bahagi ng hardin na yon. Kita-kita nyo ang kalap na yon. Puro ligaw, nadamo na ang tumubo kung saan-saan. Ayusin natin to sa tulong ng Diyos. Malinis na ako na. Marumi pa rin yung iba. May tanong lang ako sa inyo mga kaibigan. Anong masasabi nyo sa ideya ko sa kuneho at loro? Sa tingin ko maganda ang kuneho. Maglalaro ba ang pusa at kuneho? Di ko pa nakita pero baka maglaro sila. Bakit hindi sila maglalaro, Eres? Kung hindi man, ipakikilala ko siya sa pusa para maging magkaibigan sila. Maganda rin ang loro doon, chirp-chirp ang tunog. Gustong-gusto ko talaga. Tuturuan din natin siya ng mga salita. Pagkatapos nun, ayos na. Hindi nyo alam ang nangyari sa amin. Tingnan nyo, pilay ang likod na paa ni Natasha. Isang linggo nang nakalipas mula ng mabangga ng kotse ang anak kong si Natasha. Habang nasa labas siya. Pagkatapos, nagkaroon kami ng malaking gulo at kung ano-ano pa. Sinartan ko rin ng husto yung nakabangga sa kanya. May problema kasi ang anak kong babae. Hindi naman siya ganito dati, pero napansin ko mas napilay siya ngayon. Dati, hindi naman siya ganito. Sky Baba, Marla, Apollo, anong ginagawa niyo dyan mga bata at feeling bata pa rin? Mga leon ko talaga kayo. Ngayon, kunin na ang mantika natin. Kinulong ko rin dun si Marla, di ba pa? Nabalian kadena ni Apollo kaya dinala ko siya at ayusin ko ang lugar nila. Ayusin ko muna ang hardin mga kaibigan. Pagkatapos susunod na sila. Ngayon, malawak ang bukirin. Laging may lumalabas na gawain. Tingnan mo, isipin mo bang magkakaroon ng gawain dahil sa pusa? Habang ginagawa ko yun dati, ipinost ko sa Instagram. Sige, bagsak mo yan anak. Libre lang namin nakuha ang mga yan, ibagsak mo na. Wala nagsabi, gumagawa ka ba ng lugar para sa pusa? Sandali anak. Akala ng lahat lalagyan ko ng ibon o kung ano pa man doon. Nagulat siguro lahat ng malaman nilang para sa pusa ko yon. Kuya, anong magagawa natin? Ganyan talaga. Magandang sistema. Gets mo? Marami pa tayong gagawin, paunti-unti lang. Napakamahal ng lahat. Huwag ninyong maliitin. Maliit lang ang lugar na yon pero malaki pa rin ang gastos. Para komportable ang hayop, hindi rin ako laging nandoon. Sandali, Lolo. Lolo, sandali lang. Lolo, lagi ka talagang pasaway. Masyado ka na namang mausisa, ano na naman? Huwag niyong pansinin si Lolo. Mahal na mahal ko talaga ang loko na to. Sobrang malapit siya sa akin. Madalas naming tawaging ugali ang pagiging tutok mo sa isang bagay. Pero Lolo, anak, hindi. May kinahumalingan ka, pero di ko maintindihan kung ano. Akala mo ba may pusa pa rin akong karga? Wala nang pusa sa kandungan ko, iniwan ko ng pusa sa bahay. Akala siguro ng mga kaibigan ko, kasama ko pa ang pusa. Pakikuhanan mo si Faisal, sandali. Ulan anak ng karisma, anong ginagawa mo? Tunay na leon ng Anadolu. Guwapo kong anak, sapat na ang karisma mo. Huwag ninyong pakialaman ng tao. Natasha, masakit pa binti mo pero tuloy ka pa rin. Halika. Pero wala namang malaking problema sa binti ni Natasha. Baka may nakaaway siya. Mga kaibigan, tumatakbo pa nga siya noon. Napansin ko lang yung isang binti niya. Ngayon, kuya, tingnan mo may taong pumutol ng kable. Hindi ganito ang kable. Sandali, Lolo. Iba ang kable nito. Gagana pa kaya ito. Nakakabaliw talaga ang mga ason to. Huwag kayong magpaloko, perwisyo lang sila. Sumpa, perwisyo talaga ang mga to. Ubusin niya lahat na meron ka. Lolo, walang pusa, anak, wala. Wala na akong pakialam sa pusa, iniwan ko ng pusa. Akala pa rin niya na nasa kandungan ko ang pusa. Maaring hindi gumana agad ang makina, pero sana gumana. Sige, lagyan natin ng kaunti. Subukan natin mga kaibigan. Naputol nila ang kable nito. Mga baliw na to. O dumating ka na ba, anak? Pinanggalanan ko rin siyang Caroline. Caroline? Caroline, anong ginagawa mo? Caroline. Saan tayo magsisimulang o putol na yun? Kung gagana, siyempre. Pumunta tayo sa bandang yon. Bismillahirrahmanirrahim.
Teka lang, Lolo, walang pusa, walang pusa. Inahanap niya yung pusa sa timba, oh. Mandar agad. Mandar na, pero may maling nangyari. Teka, Lolo, tumakbo ka. Lolo, tumakbo ka, anak. Lolo, tumakbo ka, anak. Lolo, tingnan mo, sa totoo lang, puputulin kita. Dito, napadami yata ang lagay kong langis. Tingnan mo ang usok. Kadalasan, nilalagay mo ang makina sa balikat. May pangsabit naman ito. Tapos may proteksyon ka pa sa bibig mo. Pero tayo, wala tayong kahit ano. Nasira na lahat, kaya bahala na si Allah sa ginagawa natin. Masarap lang gawin. Gusto ko rin talaga ito. Hindi daw mainit ang panahon, pero sakto lang ang init ngayon. Pre, tingnan mo, kailangan din magsuot ng salamin. Halimbawa, may bato dito, hindi ko masyadong matamaan sa ilalim. Tumatalsik yung bato sa mata ko. Yung mga parte na yon, sa huli na lang natin gagawin. Pasok tayo dito ngayon, pre. Pasukin muna natin dito. Linisin natin yung parte na yan. Tingnan natin. Ay, naku. Ano meron din? May alambre ba dyan? Ang daming damo na pumupulupot sa makina. Ngayon, pinuputol ko na yung isang bahagi doon, kuya. Pero naubos na yung gasolina. Bonjuk! Bonjuk, ano ginagawa mo? Caramel, süt, köpük? Pasensya na, pamuk. Isa sa mga kambing natin nawala. Bonjuk! Bonjuk! Baka wala na natin ng si Bonchuk, kuya. Sandali lang, lolo. Hintay ka. Tsaka dito, ang haba na. Tignan mo, kuya. Tignan mo to. Sobrang umaba. Lilinisin din natin tong mga to. Tignan natin. Marami pa tayong gagawin dahil malaki ang lugar.
Ipakita mo ngang mga leon. Esko! Hector! Maria, Carlos, Alex! Dinumihan nyo na naman ba ang mga kulungan? Mga leon ko, si Baba ang maghugas ng mabuti sa mga yon. Odin, Bella, dinumihan ng mga batang yan ang mga kulungan. Dinumihan nyo ang mga kulungan, grabe kayo. Sandali lang, anak kong babae. Palayan muna natin ang mga kambing, kuya. Bonjuk, halika rito. Teka. Dan. Kailangan natin protektahan ng mga ito mula kay Faisal. Daan, anak. Ngayon, ay ang makakain sila ng maayos. Hindi ko na rin pinalalabas ang mga kambing tuwing umaga. Bakit hindi ko na pinalalabas tuwing umaga? Delikado pala para sa mga kambing ang pakainin sila ng damong may hamog, mga kaibigan. Nalaman namin na dapat pakainin ng kambing pag tuyo na ang damo, hindi kapag may hamog. Saan ko nilagay ang kalaykay? Halika, Boncho, bilis. Salbaing Natasha. Huwag mong hawakan si Boncho. Huwag ninyong hawakan ang mga kambing ko. Huwag ninyong hawakan ang mga baby ko. Masya Allah sa inyo. Kung papala rin, malapit ko nang dalhin ang mga tupa, mga kaibigan. Magdadala ako ng 3 kordero. Isasama rin natin sila dito. Teka lang, go. Huwag mong hawakan, Natasha. Hindi. Ngayon, pupulutin natin ang damo ayos. Ibibigay ko ang mga napulot sa mga gansa, manok at pato, mga kaibigan. Nakakain nito. Zeyna. Hindi nila mauubos ang damo. Kuya, malaki ang bakuran. Alin nga bang damong kakainin nila? Pinapalabas lang natin ang kambing para maglinis. At nandun si Faisal. May mga kambing naman, pero hindi nila kayang abutin lahat. Alin ba sa mga yun ang kakainin nila? Mga baby, anong ginagawa ninyo? Mga magaganda ko? Tingnan mo, ipakita mo nga yung tinabas kong lugar. Binuksan namin ang bahaging ito. Di pa namin natapos tabasin. Makapal ang nylon na gamit ko. Makapal ito, manipis ang iba, mga kaibigan. Sa bandaron naman, sumasabit. Sinadya kong gumamit ng makapal dahil may makakapal na damo. Pero dahil mga bulaklak-bulaklak dito, ayan ang nangyari. Teka. Umalis ka diyan. Ngayon naman gumakapit dahil may bulaklak. Malamot kasi. Ngayon, kunin na natin kung anong kaya natin kunin. Sa totoo lang, kung gagamitin ko ang karet, kung wala lang makina, gagawin ko to. Pinunit ng makina pero pantay ang karet. Iyahanda mo to para sa taglamig. Mag-iipon ganito. Ilalagay mo yan sa loob ng isang kwarto. Pagkain ito ng kambing, gansa at pato sa taglamig. Lolo, akala mo ba nasa akin pa rin ang pusa? Ha? Caroline! Si Dede nababaliw na, tumakbo ka. Tumakbo muna kayo, mamaya na kayo maglaro, sandali lang. Kukunin ko lang muna itong mga damo. Sandal lang, Dede, wag. Mayon. Kunin din natin ito ng ganito, kuya. Halika nga rito. Hayaan natin magsaya ang mga gansa at pato. Hayaan silang kumain ng busok na busok. Halika! Sana, huwag makita ni Faisal ang mga kambing, pero sige na, Faisal. Lumipat siya sa lilim. Teka lang, Caroline. Kakain ka rin ba ng damo? Ha? Kailangan ko rin putulin ng mga damo sa mga daan na yan. Mga gansa, halka nga rito. Halka. Tingnan mo, darating na sila ngayon. Halika. Hayaan mo silang kumain ng damo dyan ngayon, kumain ng mga gulay. Binibigyan ko sila araw-araw ngayon habang may damo pa. Binawasan ko pa na ang pagkain nila. Palagi ako nabibigay ng gulay dahil gusto ito ng mga gansa, pato at manok. Tingnan mo, agad kinakain ng tandang kapag nakita niya, tulad ngayon. Sa totoo lang, yung ibang tao hindi na napapakain ng gansa, direkta na lang nila pinapalabas sa damuhan. Kung alam ko lang na hindi atake ng mga aso natin. Nasaan na yung 2 pang gansa? Siguro nasa pugad pa rin sila. Dumating na ang mga manok at bibe. Dito ko talaga nahanap ang kapayapaan. Mas maganda siguro kung may tumubong damo sa gitna. Pinatuyo nila, kuya, walang tumubong damo o luntian, puro tuyong lupa. Maganda sana kung may tumubong damo. Natuyo na rin ang mga pool dahil sa init, hindi na kasi umuulan. Natuyo na rin ang pool natin, kailangan natin lagyan ng kaunting tubig yon. Pero tingnan mo, isinabit ko na rin dito ang karatulan natin. Kumusta naman? Nasira na naman ito. Kailangan nating ayusin to. Sandali, subukan nating ipadaan dito. Yung mga kambing ang sumisira nito, yung mga kambing.
Kinukuha at hinihila nila gamit ang bibig nila. Nakasulat na rito ngayon ang bukirin ni Typhoon Baba. Mas maganda ang pwesto nito dito. Kitang-kita agad. Nakikita talaga. Sige mga kaibigan, magagapas muna ako ng damo. Linisin ko muna maayos dito para luminis. Abutin pa ng gabi. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang bagong pwesto ng pusa. Kung may mga suggestion din kayo tungkol sa bukirin, tulad ng mas maganda kung gawin mo ito, mas maganda kung ayusin mo yan, o kung may mga ideya kayo kung paano ko mapapakinabangan ng ilang bahagi, uy, kunan mo nga si Isabel, yung pagkakahiga niya. Ipinapakita pa niyang tiyan niya. Izosh! Izosh! Munting anak kong babae, napakaganda mo. Tingnan mo yung matamis mong muka. Ay, ang tamis ng anak kong babae. Ang ganda-ganda mo talaga, mashallah. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Gaya ng sinabi ko, kung meron kayo, isulat nyo lang sa mga komento. Sige, mahal na mahal ko kayo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan nyo ang sarili nyo. Paalam. Mag-ingat kayo mga kaibigan ko.